Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at nagahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, isa sa malaking problema sa ating inang simbahan sa kasalukuyan ay ang pagbagsak, ang pagbaba, ang paghina ng bukasyon sa pagpapari. Sa madaling salita, kakunti ang nagpapari sa ngayon kaysa mga magre-retiro, nagkasakit, nagkaedad, o magkasakit at magkaedad. Masyado na nalalampasan baga sa karera. Naiwanan na ang bukasyon sa pagkapari kaysa mga lumalabas o kaya hindi na kaya ang magiging pari dahil sa kanilang edad, sa kanilang kalusugan o sa anumang mga mabigat na mga dahilan. Mismong ang Santo Papa, si Papa Leo Pang-14 ang nagpahayag ng pagkabahala. At sa ngayon nga, marami na tayong narinig na mga obispo. Mismong mga obispo ang nagsasabing napakahina ng bukasyon sa pagpapari sa kasalukuyan. Sa madaling salita, naghihingalo ang mga maglilingkod at magpapalaganap ng ebanghelyo ng magandang balita ng salita ng Diyos. At nababahala ang mga obispo, baka darating ang araw na ang pananampalatayang Katoliko ay mabura sa mundo. Hihina habang lumalakas ang iba't ibang mga pananampalataya. Kaya mga kagabay, sa puntong ito, sana tayong mga laiko, tayong mga nananampalataya, makakatulong, magbigay ng ating tulong sa pagpalaganap at sa pagpalakas, sa pagpapatatag ng bukasyon sa pagpapari. Minsan, sa kanyang pangangaral, nadismaya si Jesus dahil sa dami ng mga nais maturuan, mabigyan ng aral, ngunit kakaunti lamang ang mga nangangaral at mga nagtuturo. Kaya sinabi nga ni Jesus, napakalaki ng aanihin, ngunit kukunti ang mga mag-aani. Hindi tinutukoy ni Jesus ang lupa, sakahan, bukirin o anuman yan na may mga tanim at aanihin. At marami ang ani, ngunit kakunti lang ang mag-aani. Ito ngayon ang katayuan ng simbahang Katolika. Ang unti-unting pagbagsak ng mga nais magiging pari. Mga magulang, ikayatin natin ang ating mga anak. Hindi basta-bastang karera ang pagpapari. Hindi katulad ng isang manggagamot, ng isang abogado, o ng isang inenyero, o ng isang negosyante na kailangang magsumikap upang kikita. Ang pagpapari ay isang sakripisyo sapagkat ang mga pari
ay ang tumatayong mga Jesus sa panahon ngayon. Sila ang gumaganap sa mga dapat gampanan ni Jesus. Ang pagiging sacerdos, ang pagiging pari, pagmimisa, at iba pang mga gawaing mga pag-spiritual. Tulungan natin ang ating inang simbahan. At isa sa mga dapat nating pagtuunan ng pansin ay itong mga nag-aaral ng katesismo o kaya itong ating mga altar servers. Itong mga nagsisilbi, umaalalay sa mga kaparian sa kanilang paghaganap sa kanilang tungkulin bilang ating mga pastor, bilang ating mga shepherds, bilang kapalit ni Jesus. Noong mga nakaraang mga taon, ating pang matatandaan sapagkat nagiging isang altar server noon. Noong mga kapanahunan na yan, ang mga altar servers, para pawang mga kabataang mga lalaki, edad 10 taon, pataas. Tayo noon, hindi natin alam kung ilang taon tayo noon, 8 o 9, nang tayo ang nagsimula bilang isang akulito. Noon, pawang mga kabataang mga lalaki ang mga altar servers. Hindi katulad ngayon na pwede na ang mga babae, ang mga batang babae. Ngunit, ang tanong, pwede bang magiging pari ang mga babae? Sa Katoliko, hindi. Sa ibang mga pananampalataya, yung tinatawag nating mga Anglicans, yung mga nasa Europe, yung mga Anglicans ay pinapayagan na magiging pari. Sa Katoliko, madre lang ang tawag sa mga babae at hindi pwedeng magmisa. Kaya nababahala ang Santo Papa, nababahala ang ating mga obispo. At dito dapat ang ating mga vocation directors, ang ating mga formators, sa madaling salita, yung mga nagtuturo sa mga seminaryo. Ito, seminaryo ay ito ang mga paaralan ng mga nais na magpapari. Kailangan maitanim sa mga kabataan ang kahalagahan ng pagpapari. Na ang pagpapari ay hindi isang pribilehyo, isang pagiging celebrity, isang pagiging sikat, isang pagiging dalubhasa. Pare ka man o Santo Papa, isa lang ang iyong tungkulin. Ang pagpapalaganap ng Kristyanismo, ang pagpapatibay ng simbahang Katolika. Hindi ka maaaring magiging Doctor of Education, Master of Business Administration, Master of Graft and Corruption, Master of Government Abuses. Hindi. Pare, mananatili kang pare. Ang Santo Papa, mananatili isang pare. Santo Papa man siya, pare pa rin siya. Dahil ang sabi nga sa ordinasyon ng mga kaparian, you are a priest forever. Isa kang pare habang buhay. Lalabas ka man pagkapare sa anumang dahilan, pare ka pa rin. Kaya isang pagpakahirap, isang pagpakasakit, ngunit isang napakadakilang karira ang pagpapari o isang dakilang bokasyon. Hindi isang karira, hindi isang hanap buhay, hindi isang profesyon, isang sakripisyo. Palaganapin natin, palakasin natin ang bokasyon pagpapari.